Dominant Protector. Credit to the author. 4,701-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kahit na ang konsentrasyon ng espiritual na chi sa lugar na ito ay hindi maihahambing sa 5 lason na latian, ito ay napakabihirang pa rin. Mas maganda pa ito kaysa sa ilan sa mga espesyal na itinayong kuweba na tirahan sa North Island. Ang oasis na ito ay ang lalamunan ng 10,000 taong gulang na kanyan. Lahat ng espiritual na chi na pumapasok at lumalabas sa kanyan ay magtitipon dito. Kaya naman napakayaman nito. Dahil din dito lumitaw ang oasis na ito. Kung hindi, tiyak na magiging disyerto ito. Paliwanag ni Remilyn sa likod niya. Malinaw na ginawa ng babaeng ito ang kanyang takdang aralin upang makuha ang Thunder Mystical Vine. Pagkatapos ng lahat, hindi katulad ni Terence, ang sinaunang larangan ng digmaan ay napakadelikado pa rin para sa isang peak na nascent Soul Realm Master na tulad niya. Ang lugar ng oasis na ito ay hindi malaki, na may radius na ilang daang metro lamang. Gayunpaman, sa sandaling ito, 12 ng mga matataas na antas na magsasaka ang nagtipon sa maliit na lugar na ito. Maliban sa ilang masters ng Jedan stage, karamihan sa iba ay masters ng Nascent Soul stage, na siyang pangunahing lakas ng pagsubok na ito. Ang mga taong ito ay nagtipon-tipon sa sandaling ito, na para bang may kinakaharap silang isang bagay. Bawat isa sa kanila ay may seryosong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Baka may nakakatakot na espiritong halimaw na humaharang sa kanilang daan. Ang hitsura ni Terence at Remilyn ay hindi naging sanhi ng anumang kaguluhan, at hindi sila nakakuha ng atensyon ng sinuman. Natuon ang atensyon ng lahat sa bakanteng espasyo sa harapan nila. Walang anumang nakakatakot na espiritong hayop doon, ngunit isang grupo ng mga magsasaka. Gayunpaman, lahat ng grupong ito ng mga tao ay may mabangis na aura, at tiyak na hindi sila pala kaibigan. Sinundan ni Terence ang tingin ng lahat at tumingin sa harap. Ang kanyang mga talukap ay hindi namamalayan, at ang kanyang puso ay labis na nabigla. Ang pinuno ng grupong ito ay isang mabangis na lalaki na may peklat ng kutsilyo sa kanyang mukha. Siya ay isang master ng profound stage. Hindi mapigilan ni Terence na kuskusin ang kanyang mga mata. Hindi ba't ang mga eksperto sa yugto ng Nascent Soul at mas mababa lamang ang maaaring makapasok sa lugar na ito? Kung hindi, imposibleng dumaan sa pagbuo ng transportasyon. Kung gayon, ano ang problema sa profound stage expert na ito? Itong mabangis na aura na mas mataas kaysa sa isang Nascent Soul Stage Master, hindi ito maaaring peke, tama ba? Kahit na mayroong isang tao na maaaring pekain ang kanilang aura, hindi ito may tatago sa mga mata ni Terence. Mula ulo hanggang paa, nakikita niya na ang Scarface na ito ay isang tunay na profound stage master. Bagamat siya ay nasa tuktok pa lamang ng maagang yugto ng profound, ang lalaking ito na lumilitaw sa isang lugar na tulad nito ay isa ng malaking balita. Paano ba? May gustong pumasa pa. Kung gusto mong makapasa, mabilis kang maglabas ng bayad. Hanggat kumuha ka ng sapat na kayamanan sa langit, papalampasin kita. Huwag kang mag-alala, itong 10,000-year-old canyon sa likod ko ay isang primitive land na kakaunti ang natatapakan. There are uncountable natural treasures very inside, so it. Tawa ng tawa ang lalaking may peklat. Naunawaan kaagad ni Terence at Remilyn kung ano ang nangyayari. Ang mga taong ito ay hindi naririto para makipaglaban para sa anumang kayamanan, ngunit upang makilala ang isang Mountain King. Ayon kay Remilyn, ang 10,000 taong gulang na canyon ay isang pambihirang lupain ng kayamanan sa sinaunang larangan ng digmaan. Dahil sa kakaibang kapaligiran, mas marami ang makalangit na kayamanan dito kaysa sa ibang mga lugar. Kung susubukan ng isang tao ang kanilang kapalaran sa desyerto, maaaring hindi sila makahanap ng makalangit na kayamanan sa loob ng 10 araw hanggang kalahating buwan. Gayunpaman, sa 10,000 taong gulang na canyon na ito, sinabi na hanggat ang isang tao ay matiyagang naglalakad sa isang araw, tiyak na makakahanap sila ng isang bagay. Bilang karagdagan, ang pamantayan sa paghusga para sa pagsubok sa West Island ay ang makalangit at makalupang kayamanan. Naturally, sino mang trial taker na may ilang impormasyon ay susubukan na pumunta rito.
Tanging ang mga taong tulad ni Joshua na may iba pang intensyon ang magpapabaya sa maalamat na lupaing kayamanan na ito. Ngayong ang Mountain King na ito ang nag-iisang pasukan dito, ito ay katumbas ng paghawak sa kahinaan ng lahat ng naroroon, at masunurin lamang nilang hayaan siyang katayin sila. Kung tutusin, lahat sila ay mga nagsasaka na soul cultivator, at walang paraan na magagawa nila ang anumang bagay laban sa isang marahas na profound master. Pagkatapos ng lahat, walang ibang katulad ni Terence sa 5 isla ng Sky Class, at sino ang maaaring tumawid sa isang kaharian at homanin ang isang profound master. How hateful! Kung ang lalaking ito ay nag-iisa, kasama ang napakaraming kasama sa atin, naniniwala ako na kahit na siya ay isang profound stage expert, hindi niya magagawang hawakan ang kanyang sarili. Sayang at marami siyang followers. Sabi ng isa sa mga lalaking hindi kalayuan kay Terence sa mahinang boses. What can we do? We're really unlucky to have met this scar-faced man. Mukhang tapos na tayo sa trial. The Princess of the West Island has such a good opportunity to find a husband. Sigh. Napabuntong hininga ang isa pang tao. Bakit lalabas ang Scarface na ito sa lugar na ganito? Akala ko ba bawal pumasok ang mga profound stage expert? Nagtago si Terence sa likod nila at nagtanong. Hey, isa pang bagong malas. Lumingon ang lalaki para tingnan si Terence, at nagliwanag ang kanyang mga mata nang makita niya si Remeline. Nakabelo siya, kaya hindi siya umasta na parang pervert. Umiling lang siya at ngumiti ng mapait, narinig ko mula sa mga taong pinakaunang pumunta dito na ang Scarface na ito ay nasa bottleneck na ng Great Circle ng orihinal na level noong isa sa mga pagsubok. Sa proseso ng mga pagsubok, nakatagpo siya ng isang uri ng fortuitous encounter at hindi sinasadyang nakalusot, kaya hindi siya makakalabas. Maaari lamang siyang makulong dito at maging hari ng bundok. Nakikita ko. Hindi sinasadyang tumingin si Terence kay Remeline. Ang babaeng ito ay nasa tuktok din ng nascent soul realm. May ganito kayang mangyari sa kanya. Ang lugar na ito ay talagang mapanganib kahit na ang isang pambihirang tagumpay ay maaaring magdulot ng kanyang buhay. Iyon ay maaari lamang sabihin na siya ay hindi sapat na malakas. Ito ay isang sapilitang kurso para sa lahat ng mga disipulo ng East Province Academy na kontrolin ang kanilang lakas at kaharian, at ito ang pinaka-basic. Kung hindi man niya magawa ito, nangangahulugan ito na siya ay maswerte lamang na maabot ang kanyang kasalukuyang kaharian. Ang kanyang lakas ay seryosong kulang. Inilibot ni Remeline ang kanyang mga mata. Ito bang binibini na taga-East Province? Tumingin muli ang lalaki kay Remeline at nakitang tamad si Remeline na makipag-usap sa kanya. Napangiti lang siya ng mapait at sinabing, tama, ngunit ang Scarface ay isang tunay na rurok sa maagang yugto ng misteryosong Ascension Cultivator. Kahit gaano kalakas ang isang nascent soul cultivator, noobs lang sila sa harap niya. Ang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa tao, kaya ano ang magagawa natin? Oo. Ayon kay Scarface, mahigit 100 taon na siyang nandito. Ang grupo ng mga taong nakapaligid sa kanya ay madalas na bumabalik, kaya hindi sila makalabas, kaya isa-isa silang ni-recruit at naging overlord ng lugar na ito. Ang mga taong ito ay lahat ng mga desperado, hindi dapat gawing trifle. Sabi ng mga tao sa paligid niya na may matagal na takot. Sa iyong palagay, kung gusto nating dumaan sa lugar na ito upang maabot ang 10,000 taon na Grand Canyon, kailangan nating bigyan siya ng ilang makalangit na kayamanan. Tanong ulit ni Terence. Kung dadaan ka, kailangan mong mag-iwan ng pera. Ito ang tuntuning itinakda ng dakilang haring ito na si Shan. Kung wala kang lakas na lumaban, hindi ba kailangan mo siyang bigyan ng makalangit na kayamanan? Sabi ng isa sa kanila. 4,702. Kung hindi, maaari ka ring hindi pumunta sa 10,000 taon na Grand Canyon, at hindi ka nila mapipigilan. Gayunpaman, sa ganitong paraan, napakahirap na makakuha ng anuman mula sa pagsubok na ito. Sa aking palagay, dapat ay masunurin ka na lang na gawin ang sinabi sa iyo. Sa ganitong paraan, dapat na mabawi mo ang iyong kapital kapag nakapasok ka sa 10,000 taon na Grand Canyon, at maaaring magkaroon pa ng isang pagsabog ng swerte. Sabi ng isa pang tao na may pag-asa sa kanyang puso. Gago ka ba? Paano ka nang ahas na maniwala sa masasamang salita ni Scarface?
Mayroon talagang magagandang bagay sa 10,000 taon na kanyan, ngunit sa palagay mo ba ay maaari mo lamang kunin ang mga likas na kayamanan? Hindi mo maisip kung gaano karaming mga nakakatakot na bagay ang mayroon. Kahit makapasok ka, mahirap sabihin kung makakalabas ka ng buhay, at gusto mo pa ring kumita ng puhunan. May tumabi sa kanya. Tama, alam mo ba kung gaano kalaki ang gana ni Scarface? Kahit pumasok ka, kahit na swerte ka talaga na nakahanap ng magandang bagay, hindi ba siya maghahanap ulit paglabas mo? Ganun ka lang ba kadaling pakakawalan? Hindi mo ba magagamit ang utak mo? Nag-echo naman ang mga tao sa gilid. Nang marinig ito, ang mga kalapit na magsasaka ay naging sobrang pangit. Ito ang katotohanan. Si Scarface ay talagang hindi isang mabait at tapat na tao. Kung papasukin ka niya, dadambungin niya ang lahat. Kung pakakawalan ka niya, dadimbong din niya ang lahat. Ito ay isang bagay na maaaring isipin kahit na sa kanyang mga daliri sa paa. Lahat sila ay nagtatrabaho para sa kanya ng libre, at kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Ano ang punto ng paggawa nito? Ano pa ba ang sasabihin? Maiiwasan lang natin ang maldite na lugar na ito. Kahit kakaunti ang ani, mas mabuti pa kaysa ipadala ito sa pinto para manloob ni Scarface. Hindi ako tanga. May mga tao agad na may balak na umatras. Maraming tao ang may parehong kaisipan, ngunit hindi lahat sila ay handang umatras. Pagkatapos ng lahat, kapag sila ay umatras, makakahanap na lamang sila ng isang karayom sa isang dayami sa desyerto. Mas mabuting makipagsapalaran at maghanap ng kayamanan sa panganib. Oo nga naman, habang nagsasalita ang lahat sa mahinang boses, biglang tumalon ang isang lalaking naka-gray mula sa karamihan, na agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Ako si Wendell Duan ng Nakajima 1000 Blade Sect. Wala akong anumang mahahalagang kayamanan sa akin, at iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong pumunta sa 10,000 taong Grand Canyon. Sana ay mapadali mo ako. Naniniwala akong hindi mo gustong makipag-away hanggang kamatayan sa ganoong kaliit na bagay, di ba? Hindi ito magiging maganda para sa alinman sa atin. Habang nagsasalita ang lalaking kulay abo, ipinakita niya ang isang makapangyarihan at mapagmataas na aura. Siya ay isang dalubhasa sa tuktok ng orihinal na antas. Agad na nagdulot ng kaguluhan ang hitsura ni Wendell. Dilat na dilat ang mata ng lahat. Ang dahilan kung bakit sila napadpad dito ay dahil kulang sila ng pinuno, ngunit sa wakas ay nagpakita siya. Parang may dumating na matigas, at handa na siyang hamanin ako ng mag-isa. Sinulyapan ni Scarface si Wendell na may panghahamak. I don't dare. Mabuhay man o mamatay ang iba ay walang kinalaman sa akin. Gusto ko lang guluhin na buksan mo ang pinto para sa kaginhawahan. Kung tutusin, kung talagang mag-aaway tayo, hindi magandang bagay para sa'yo at sa akin kung ang magkabilang panig ay masugatan. Baka may magsamantala sa kaguluhan, di ba? Ang tono ni Wendell ay napuno ng hindi maipaliwanag na pagmamataas. Hehe, papasok sa minahan ang lalaking ito. Umiling si Terence na may mahinang ngiti. Sa paghusga sa kanyang aura, itong si Wendell mula sa 1000 Blade Sect ay talagang isang bihirang master. Isa siya sa mga pinakanamumukod-tanging isa sa mga peak na nascent Soul Realm Cultivator, kaya normal para sa kanya na magkaroon ng ganoong pagmamataas at kumpiyansa. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay isang peak Early Mysterious Ascension Realm Cultivator, pagkatapos ng lahat, at hindi siya mahuhulog sa lansyang ito. Hindi ka optimistic sa kanya. Hindi napigilan ni Remilyn na magtanong. Sa kanyang opinyon, ang taong ito ay napakalakas. Gaya nga ng sinabi niya, kung talagang nag-away sila, kahit hindi nasugatan ng husto ang magkabilang panig, tiyak na magdudulot siya ng malaking gulo para kay Scarface. Baka bitawan talaga siya ni Scarface dahil natatakot siya sa kanya. Siyempre, maliit lang ang bilang ni Scarface at ng kanyang mga barkada, kaya nagagawa nilang sugpuin ang napakaraming tao sa pamamagitan ng pananakot sa kanila. Kung siya ang mauuna, sa tingin mo ba ay napakaraming tao dito ang manganginig sa takot at hindi maglalakas loob na gumalaw? Kapag nawala na sa kontrol ang sitwasyon, kahit si Scarface ay hindi na ito makokontrol. Pagkatapos, siya ay magiging ganap na kabiguan. Bilang hari ng bundok ni Terence. Anong gagawin niya? Nag-aalalang tanong ni Remilyn. Siyempre lilipulin natin itong si Wendell sa bilis ng kidlat.
Hanggat maitatag natin ang ating lakas sa isang iglap, walang sinuman dito ang maglalakas loob na labanan siya. Masunurin na lang nilang hahayaan siyang pagnakawan ang lugar. Bahagyang ngumiti si Terence. Hindi niya inisip ang sarili niya nang sabihin niya iyon. Ang isang peak early stage Mysterious Ascension Realm Master ay maaaring isang banta sa iba, ngunit siya ay nakapatay ng isang misteryosong Ascension Realm Master dati, at ito ay isang instant na pagpatay. Nagdesisyon si Scarface bago matapos ni Terence ang kanyang pangungusap. Tumawa siya, maraming taon ko nang sinakop ang lugar na ito, at hindi maraming tao ang nangahas na banta ako sa aking mukha. Interesante ka, Duan, pero sa kasamaang palad, nagkamali ka ng desisyon. Sa tingin mo ba ako ay isang duwag na takot matreten? Pagkasabi noon ay biglang nagpakawala ng mahabang alulong ang lalaking may peklat at agad na umatake. Nagulat si Wendell nang makita ito. Hindi pa siya humakbang upang makipag-away ng direkta sa Scarface. Nais lamang niyang iparamdam sa huli na hindi siya dapat pabayaan at umatras sa harap ng mga paghihirap. Sinong mag-aakala na hindi man lang siya titigilan ng Scarface? Ngayong nasa sitwasyon na siya kung saan hindi na siya makaka-atres, kaya lang niyang ipagtanggol ang sarili at tanggapin ang hamon. Klang! 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 Sa sunod-sunod na tunog na nakakatusok sa tainga ng metal, isang tumpok ng mga banal na sandata ang biglang lumitaw sa katawan ni Wendell. Mayroon siyang lahat ng uri ng mga espada, mga sibat, at mayroong 13 sa kanila sa kabuuan. Hindi alam kung paano niya dinala ang mga ito, ngunit lahat sila ay lumiligid sa kanya sa isang kamanghamanghang porma sayon. Agad na huminga ang karamihan. Bagamat hindi pa sila opisyal na lumaban, talagang makapangyarihan si Wendell. Talagang hindi maisip na kaya niyang kontrolin ang 13 armas ng sabay. Kung ang isang ordinaryong dalubhasa ang lalaban sa kanya, hindi kaya sila ay papatayin ng mga sandata na ito sa loob ng ilang minuto. Matagal ko nang narinig na kakaiba ang martial arts techniques ng Thousand Blade Sect. Sinasabi na kapag mas malakas ang mga alagad ng Thousand Blade Sect, mas maraming armas ang makokontrol nila. Kapag naabot na nila ang kanilang limitasyon, maaari pa silang makapaglansad ng 1,000 blades ng sabay-sabay. Ngayon, nakita ko na ito para sa aking sarili. Talagang karapat-dapat ito. Napabuntong hininga si Remelin. Hehe, nakakatuwa talaga. Napukaw ang interes ni Terence, nakita na niya ang lahat ng uri ng practitioner noon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na kontrolin ang 100 armas ng sabay-sabay. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Kung hahayaan mo ako, magiging maayos tayo. Kung hindi, magiging magulo ang sitwasyon mamaya. Ang daming tao dito, and the situation is not something you can control. Maliban kung talagang kinakailangan, ayaw pa rin ni Wendell na gumamit ng mga armas. Bagamat tiwala siya sa sarili niyang lakas, imposible para sa kanya na talunin ang isang peak level na maagang misteryosong Ascension Realm expert. 4,703. Kapag nagsimula na silang lumaban, gaano man ang sitwasyon, siya ang magiging unang target ng kaaway. Alam niya na hindi siya magkakaroon ng magandang resulta. Tigilan mo nga yung kalokohan mo. Isang malakas na dagindong ang pinakawalan ni Scarface, at ang aura sa paligid ng kanyang katawan ay biglang tumaas sa isang nakakatakot na antas. Ang kanyang buong katawan ay parang isang overlord, at sa isang iglap, ang mga multo ay humagulgol at ang mga lobo ay umaalulong, at ang panahon ay nagbago. He sneered, gusto mo pa ring pagsamahin ang sitwasyon. With me here? Paano magiging magulo ang sitwasyon? Ang pagtanggi sa isang toast para lang uminom ng forfeit, hiniling mo ito. Nang makita ito, hindi na nagdalawang isip si Wendell. Ang kanyang katawan ay lumundag na may layuning pagpatay, at ang 13 sandata na umaaligid sa hangin ay sumisigaw habang siya ay umungol, kukunin ko ang 1,000 talam, at papatayin ko sa isang salita. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, sabay na sumipol ang 13 sandata. Ang kanilang bilis ay tumaas sa isang sukdulan na mahirap makita ng mata, at sila ay bumuo ng isang mahabang ahas na patungo sa Scarface. Ang bilis at lakas ng mga sandata ay nagpatingin sa kanila ng lahat ng naruroon.
Maaaring makita ng sinuman na pagkatapos na mabuo ng 13 armas ang one-line killing formation, ang kapangyarihan ay hindi kasing simple ng 1+1. Mula sa una hanggang sa ika-13 na armas, habang sila ay nakalusot sa depensa, ang pinsala ay patuloy na tumataas. Kahit anong nasa harap nila ay tatagos. Sa harap ng gayong nakakatakot na pag-atake, ang tanging pagpipilian ay ang iwasan ito. Gayunpaman, tulad ng iniisip ng lahat, biglang tumawa si Scarface. Hindi niya ito iniwasan. Hinintay niyang makalapit sa kanya ang 13 armas bago siya sumuntok. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng langit, at ang lahat ay malabo lamang na maririnig ang mga dagandong ng 10,000 hayop. Napatingin sila sa malabong anino na lumitaw sa katawan ni Scarface. Mukha itong tigre, pero parang dragon din. Dragon Tiger Killing Feast. Hindi ba ito ang mabangis at makapangyarihang pamamaraan ng kamao ng mga alamat? Nagulat si Remilyn. Ang pagsubok sa West Island ay talagang isang pagtitipon ng mga elite mula sa lahat ng mga isla. Mayroong lahat ng uri ng mga masters. Una, ito ang master ng Thousand Blade Sect, at ngayon, ang Dragon Tiger ang pumapatay na kamao. Kung sila ay nasa labas, magagawa nilang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili. Dati, akala niya kulang ang foundation ng taong ito. Ngayon, tila hindi siya ganoon ka-simple. Hindi madaling harapin ang mga maaaring magtanim ng Dragon Tiger na makapatay ng kamao. Mabangis at makapangyarihan. Ang interes ni Terence ay napukaw, hindi niya alam kung ang maalamat na firm at mabangis na pamamaraan ng kamao na ito ay mas mabuti o mas masahol pa kaysa sa kanyang ligaw na apoy na libong paputok na kamao. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, nakipag-away na silang dalawa. Isang malakas na dagandong ang narinig, at ang eksenang nangyari sa harap ng mga mata ng lahat ay nalaglag ang kanilang mga panga. Ang suntok ng Scarface ay tumago sa kabuoang 13 banal na sandata mula ulo hanggang paa, at lahat ng mga ito ay nawasak kaagad. Para naman kay Wendell, pinalipad lang siya ng aftershock ng suntok. Sa isang sandali, walang makakahanap sa kanya, lalo pa kung siya ay patay o buhay. Ang nakapatay na kamao ng Dragon Tiger ay tunay na tumutugma sa pangalan nito. Natahimik ang buong lugar. Nagkatinginan ang lahat at kinusat ang kanilang mga mata, natatakot na baka may nakikita sila. Si Wendell ng Thousand Blade Sect, ang napakalakas na eksperto ng Great Circle ng Nascent Soul Realm, ay napatay sa ilang segundo. Sino pa ba ang nandoon? Si Scarface ay may nakakatakot at nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. Ang mabangis niyang titig ay dahan-daang dumampi sa mukha ng lahat. Ang lahat ng natangay ng kanyang mga tingin, gaano man sila ka-arrogant at kasenggit noon, ay hindi maiwasang iyuko ang kanilang mga ulo sa sandaling ito. Nanginginig sila na parang mga pugo, hindi matapang na tingnan siya sa mata. Ha. Isang grupo ng mga bola walang duwag. Mayabang na tumawa si Scarface habang nakaupo sa isang malaking bato sa likod niya. Tiningnan niya ang karamihan ng tao na may hitsura ng matinding paghamak. Dahil walang nang ahas na pukawin ang gulo, pagkatapos ay gawin natin ang mga bagay ayon sa mga patakaran. Kung may kalahating tao na hindi pumayag, patayin mo na lang sila. Walang nang ahas gumawa ng ingay. Ang halimbawa ni Wendell ay nasa harapan nila. Bagamat mayroong maraming mga bagong dating na dalubhasa sa kaluluwa, kakaunti lamang ang makakapantay kay Wendell sa lakas. Kung sila ay maglakas loob na tumayo sa oras na ito, sila ay mamamatay ng walang kumpletong bangkay. Ano ang dapat nating gawin? Bahagyang hinayla ni Remilyn ang manggas ni Terence. Alam niya na hindi siya mas mahina kaysa kay Wendell, ngunit hindi siya ganoon kalakas. Siya ay hahantong sa parehong paraan kapag nahaharap sa pamatay na kamao ng Dragon Tiger ng Scarface, at nasa kay Terence na magpasya kung ano ang gagawin. Magsasalita pa sana si Terence nang may magkagulo sa likuran niya. Lumingon ang lahat at nakita ang dalawang figure na dahan-daang papalapit. Nakakurba ang bibig ni Terence sa isang mapaglarong ngiti. Ito ay ang kanyang dalawang matandang kakilala, sina Lyndon at Harry. Walang gaanong masabi si Lyndon. Maliban sa lalong lumalamig at kakaiba ang kanyang aura, walang kakaiba sa kanya. Ang taong pinagtutuunan ng pansin ng lahat ay si Harry. Ang taong ito na may matalinong baluti at isang laser cannon sa ibabaw nito ay kapansin-pansin bago pa man magsimula ang pagsusulit.
Nako, ang daming tao. Medyo masigla, di ba? Nagmamayabang si Harry. Dati, dahil sa sobrang hina niya, kaya lang niyang magpanggap na duwag. Ngayong nakakuha na siya ng isang set ng super high-tech na kagamitan, para siyang inasna na isda na bumaligtad, at halatang baliw na siya. Maliban kay Linden, ang kanyang direktang superior, hindi siya naglagay ng iba sa kanyang mga mata, kabilang ang mga eksperto sa Nascent Soul Stage. Kahit saan siya magpunta, mayabang ang ugali niya. Ang biglaang pagsulpot ng kakaibang mukhang lalaki ay nagulat sa mabangis na lalaking may peklat. Siyempre, hindi niya nakilala ang laser cannon at ang smart armor, ngunit sa kanyang malahayop na intuition, medyo natakot siya. Hindi nagkusa si Scarface na magsalita, kaya natural na walang lakas ng loob na gumawa ng tunog ang mga pugo na natakot sa kanya. Sa oras na ito, lumabas ang isang kalbong lalaki na nakatayo sa likod ni Scarface. Isa itong master ng Great Circle ng Nascent Soul Stage. Sa kanilang grupo, ang kanyang lakas ay nasa ibaba lamang ng Scarface. Hoy, ang kakaibang hubog ng batang iyon, gusto mong pumunta sa 10,000 taon na Grand Canyon, tama? Halika, ibigay mo muna ang makalangit na kayamanan at tingnan ng pangalawang Panginoon na ito kung sapat ang halaga nito. Kung hindi, mas mabuting bumalik ka sa pinanggalingan mo sa lalong madaling panahon, baka mamatay ka dito. Malamig na tumawa ang kalbo. Oh, I was wondering what it was. May Mountain King pala dito na nangongolekta ng mga bayarin sa kalsada. Tumawa ng walang pakialam si Harry. Nasa tuktok ng kanyang ulo ang kanyang mga mata gamit ang kanyang sobrang high-tech na kagamitan. Wala siyang pakialam sa mga taong ito. Magpapaputok na sana siya ng kanyen sa harap ng lahat nang makita niya sa gilid ng kanyang mata sina Terence at Remeline. Tuwang-tuwa si Harry. Ang isa sa kanila ay ang dati niyang kaaway at ang isa naman ay isang dilag na nagpaluwa sa kanya. Kahit 10,000 beses niya ipakita ang mukha niya sa harap ng ibang tao, hindi ito kasing ganda ng pagpapakita niya ng mukha sa harap nitong dalawa. 4,704. Hehe, magandang binibini, mukhang napadpad ka rito at hindi makalusot, di ba? Nasabi ko na sayo, bagamat ang bata sa tabi mo ay mukhang isang disenteng lalaki, hindi naman talaga siya maaasahan. Siya ang pinuno ng poster at kumikilos lamang siya kapag siya ay malaya. Pagdating sa mga mahahalagang sitwasyong tulad nito, wala siyang silbi. Tumingin si Harry kay Terence nang may pagmamalaki. Hindi na siya makapaghintay na imbitahan muli si Remeline, magagandang babae, sumama ka sa akin. Hanggat sinusundan mo ako, maaari kang pumunta kung saan mo gusto. Walang makakapidyaw sa iyo. Ngumiti si Terence, hindi nakapagsalita. Itong Harry na ito ay talagang ayaw sumuko. Ilang beses na siyang tinanggihan ni Remeline, at iniisip pa rin niya iyon. Hindi na kailangan, hindi man lang inisip ito ni Remeline at tumanggi. Dati, hindi niya alam kung gaano kalakas si Terence at hindi man lang siya nagdalawang isip na makipagtambalan sa kanya, lalo pa ngayon. Isinasantabi ang hindi maarak na lakas ni Terence, ang nakakahiyang eksenang iyon lamang ang naging imposible para sa kanya na iwan si Terence ng ganoon kadali, lalo na ang pagsunod sa isang malinaw na hindi mapagkakatiwalaan na si Harry. Og! Hindi na napigilan ni Harry ang kanyang mukha. Sa wakas ay nakapagpakitang tao na siya. Bakit napakatanga ng hot beauty na ito? Maliban sa pagiging matigas, aling bahagi niya ang mas masahol kay Terence? Haha, walang makakapidyaw sa'yo, ang laking salita. Ngumuso ang kalbo, kakaiba nga ang itsura mo, pero sayang biro ka lang sa iba. Hindi man lang sila nag-abala na pansinin ka, at ang lakas ng loob mong magyabang dito. Ano ang sinabi mo? Si Harry ay nagngangalit pa rin, at ang kanyang mukha ay umitim nang lumingon siya sa kalbong lalaki. I said you're a joke. Kakaiba talaga. Saan nanggaling ang napakaraming tanga na hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa? Tumawa ng masama ang kalbo habang nakikipagpalitan ng tingin kay Scarface. Handa na silang pabagsakin si Harry, sila lang ang may huling say sa lugar na ito, hindi itong tanga. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita at bago pa man siya makatayo, bigla na lang siyang nakaramdam ng napakatindi na puting liwanag sa kanyang harapan.
Pagkatapos ng isang iglap, wala siyang naramdamang kakaiba noong una, ngunit pagkatapos ay nakaramdam siya ng hindi matiis na sakit sa kanyang dibdib. Nahihirapang ibinaba ng kalbo ang ulo at may nakitang malaking butas sa dibdib. Bang! Bang! Napatulala sa lupa ang kalbong lalaki. Bagamat hindi pa tuluyang huminto ang kanyang paghinga, alam ng lahat na hindi niya ito magagawa. Ito ay isang himala na maaari pa rin siyang manatili ng ilang sandali sa gayong malubhang pinsala. Nagulat ang lahat kahit si Scarface, isang mabangis na peak-level early-stage Mystic Ascension cultivator, ay hindi maitago ang gulat na nararamdaman niya habang nakatingin kay Harry. Alam na alam niya ang lakas ng kalbo. Sinundan siya ng lalaking ito sa loob ng ilang dekada. Ang kanyang lakas ay tiyak na hindi mahina sa mga eksperto ng dakilang bilog ng nascent soul realm. Hindi bababasa, hindi siya mas mahina kaysa kay Wendell ng Thousand Blade Sect. Gayunpaman, pinatay siya ng kakaibang hugis na batang ito sa isang galaw. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makagalaw. Kahit siya ay hindi niya kayang gawin ang ganoong bagay. Sino ba naman itong batang ito? True Chi Manifestation. May biglang sumigaw. True Chi Manifestation. Hindi ba iyon isang banal na kakayahan na tanging ang maalamat na Almighty lang ang makakagawa? Hindi yun posible, di ba? May nagtanong agad. Kalokohan. Hindi mo ba nakita ng sarili mong mga mata? Paano ito magiging peke? Ito ang maalamat na totoong Chi Manifestation. Mabuting tao, nakilala ko ang isang eksperto sa pagkakataong ito. Ganting sagot ng lalaki. Tama. Anong uri ng banal na sandata iyon? Napakalupit nito na makakabuo ng tunay na chi na maaaring mag-transform sa isang pisikal na anyo. Sunod-sunod na hingal ang mga tao sa paligid. Ipinagmamalaki ni Harry ang kanyang kamay habang nakikinig sa mga komentong nagmumula sa imahinasyon ng mga taong ito. Sinulyapan niya sina Terence at Judy na parang sinusubukang ipakita ang kanyang lakas. Pure energy manifestation ito ay isang magandang gimmick. Sa pagtingin sa bastos na ugali ni Harry, si Terence ay nabigla at napatawa ng sabay. Totoong Chi Manifestation. Kung ganoon nga ang kaso, kung gayon ang kanyang 5 elementong pagpatay na layunin ay talagang nagawang magkatotoo si Chi, ngunit hindi siya isang maalamat na figure. Natutunan lang niya ang super martial technique na ito mula sa natitirang kalooban ng higanteng electric eel. Para naman kay Harry, wala talaga siyang gustong sabihin. Bagamat hindi ito sariling kakayahan ni Harry, talagang bagay ang laser cannon na ito. Kahit isang pick na nascent soul ay hindi makatanggap ng isang hit mula sa kanya. At ito ang sitwasyon ng isang head-on battle. Kung gusto ng lalaking ito na magtago at pumuslit sa paligid, dadami ang banta. Kahit gaano pa siya kabilis, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong mag-react. Tila kailangan niyang mag-ingat sa hinaharap. Sinasabi ko, lahat ba ng mga tao mula sa secular na mundo ay napakakapangyarihan? Siya kaya ang direktang disipulo ng ilang big shot sa iyong North Island. Si Remilyn ay natulala tulad ng iba. Hindi niya akalain na ganoon kalakas si Harry, ngunit ngayong nakita niya ito ng sarili niyang mga mata, kailangan niyang paniwalaan ito. Hehe, may kapintasan lang tong lalaking to. Wala kang pakialam sa kanya. Hindi naman niya iyon sariling lakas. Puro external force yun. Bahagyang ngumiti si Terence habang umiiling. External force. Ibig mong sabihin ang kakaibang divine weapon niya. Gayunpaman, kung mas malakas ang isang divine weapon, mas malakas dapat ang isa para makontrol ito, tama? Nalilitong tanong ni Remilyn. Para sa mga magsasaka, hindi tiyak na makakalaban nila ang langit dahil lamang sa mayroon silang isang banal na sandata na lumalaban sa langit. Dapat may tugma din silang lakas. Kung hindi, hindi nila magagawang gamitin ang kapangyarihan ng banal na sandata. Kung hindi sila mag-iingat, baka lumunin pa sila ng banal na sandata at maging sakripisyo ng banal na sandata. Hindi ko maipaliwanag ito sa ilang salita. Sa madaling sabi, ang bagay na iyon ay isang high-tech na sandata mula sa secular na mundo. Kahit na sino ang makakuha ng bagay na iyon, basta't alam nila kung paano ito paandarin, hindi sila maaaring maging masama.
Kahit isang ordinaryong tao ay kayang pumatay ng isang kumpletong nascent soul stage cultivator sa isang putok na tulad niya. Paliwanag ni Terence. Oh. So it's a high-tech weapon. Remilyn nodded her head, not completely understand what he meant. Kung gayon ang pipong mayaman na ito ay talagang kamangha-mangha. Mayroon pa nga siyang ganitong bagay. Paf! Humagalpak ng tawa si Terence. Si Harry pala ay kapareho ng isang mayamang lalaki sa paningin ng babaeng ito dahil lang sa sinabi niya. Sinusubukang pasayahin ni Harry ang kanyang paulit-ulit. Kung alam niya na siya ay tinatrato bilang isang mayaman ng tuluyan, ang kanyang ekspresyon ay magiging lubhang kawili-wili. Napakahinang nagsalita ang dalawa, kaya hindi sila narinig ni Harry. Nakatayo pa rin siya doon ng may pagmamalaki. Matagal na panahon na rin simula nang maramdaman niyang tinitingala siya ng lahat. Isang salita lang mula ulo hanggang paa, ang sarap sa pakiramdam. 4,705. Paano ba? May gusto pa bang pigilan ako? Tumingin si Harry kay Scarface na may masamang intensyon. Alam niya na ang kanyang kalaban ay isang peak early stage mysterious ascension realm master, ngunit nakapatay lang siya ng peak nascent soul realm. Siya ay puno ng kumpiyansa at naniniwala na sa kapangyarihan ng laser cannon, Scarface ay haantong sa parehong sitwasyon. Nabaling ang mata ng lahat kay Scarface, at napaawang ang kanyang bibig. Maaaring siya na ang pinakamalakas, ngunit pagkatapos ng nakita niya sa sarili niyang mga mata, medyo nagilty pa rin siya. Sa bilis at lakas na ipinakita ng laser cannon ngayon lang, alam niyang wala siyang mahanap na paraan para harapin ito. Hindi siya isang master na uri ng bilis, at kung talagang maglalaban sila, malamang na hindi siya mas malakas kaysa sa kalbong lalaki. Ang kabilang partido ay isang nakakatakot na sandata sa pagpatay na nabuo mula sa tunay na chi, at ang kanyang katawan ng laman at dugo ay hindi makatiis. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, ang Scarface ay nag-alinlangan saglit bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, sige, mas pinahahalagahan ko ang mga bayani kaysa mga bayani. Nang makita mong malakas ka, kaya mo nang lampasan. Bagamat si Wendell ng Thousand Blade Sect ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan noon, siya ay walang iba kundi isang umutot sa kanyang mga mata. Isang kasagsagan lamang na umuusbong na Soul Realm Cultivator ang napatay sa isang iglap, ngunit ngayon ay pinaikot ni Harry ang mga talahan na yan at pinatay ang isa sa kanyang mga tauhan. Hindi maikukumpara ni Wendell ang ganitong uri ng nakakatakot na kapangyarihan. Kung sila ay nag-away, mas mabuti kung ang magkabilang panig ay nasugatan. Hindi niya maiwasang matakot. Haha, ang tactful mo. Tumawa ng malakas si Harry at tumingin kay Linden na nasa tabi niya. Ang dalawa sa kanila ay nagmamayabang at Scarface at ang kanyang mga tauhan ay natakot sa labas ng kanilang mga talino. Ang malulupit at walang awa na mga taong ito ay hindi man lang nang ahas na gumalaw sa harapan niya. Habang pinagmamasdan nila sina Harry at Linden na nagmamayabang palayo, ang mga natitirang tao ay nagkatinginan, ang kanilang mga mukha ay puno ng inggit. Gaya ng inaasahan, lakas ang lahat saan ka man pumunta, kahit ang hari ay kailangang umatras. Sa sandaling ito, isang lalaki at isang babae ang biglang lumabas mula sa karamihan. Sa paghusga sa kanilang lakas, ang lalaki ay isang late nascent soul stage master, habang ang babae ay nasa unang bahagi pa lamang ng nascent soul stage. Sinundan ng mag-asawa sina Harry at Linden nang hindi man lang tumitingin kay Scarface. Pakiramdam nila ay mga alipin sila ni Harry, at gustong mangisda sa magulong tubig. Tumigil ka. Biglang naging matigas ang ekspresyon ni Scarface. Habang tinititigan ng malisyosong mga mata, biglang namutla ang lalaki at babae na kanina pa umaasa ng swerte. Ang kanilang mga binti at tiyan ay hindi sinasadyang nanginginig, at halos lumuhad sila sa lugar. Ano? Ano ang ginagawa mo? Naglakas loob ang lalaki at takot na tumingin kay Scarface. Gusto mong puntahan, di ba? Nasaan ang mga makalangit na kayamanan? Ilabas mo silang lahat, o dapat ay malinaw na malinaw sa iyo kung ano ang mangyayari sa iyo. Ngumisi si Scarface. Ito. Biglang pinagpawisan ang lalaki at babae na parang ulan.
Wala silang napala sa desyerto nitong mga nakaraang araw, kaya wala silang anumang kayamanan sa kanila. Kung hindi, hindi sila magsasapanganib para malagpasan ito. Paano nila masatisfy ang Scarface? Hindi mo ilalabas. Hindi mo pa rin mailabas. Sa tingin mo ba nagpapatakbo ako ng charity o bulag ako? Tiningnan sila ng lalaking may peklat mula ulo hanggang paa, at tuluyang bumagsak ang mga mata nito sa babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa at kasakiman. Ito. Takot na takot ang lalaki at babae na halos maihina nila ang kanilang pantalon. Ilang sandali silang nasa dilema at sinampal ang kanilang mga sarili sa bibig sa kanilang mga puso. Masyado silang mainitin ang ulo kaya nagpasya silang makipagsapalaran. Napakamalas nila. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na hindi ka makakapunta doon ng walang anumang kayamanan. Hehe. Biglang iniba ni Scarface ang topic at tinuro ang babae, "The woman beside you are pretty good. I want her." Agad namang nabigla ang lalaki, at ang babaeng kinagiliwan ni Scarface ay lalong namutla. Bagaman ang kanyang figure at hitsura ay maituturing lamang na higit sa karaniwan, ang babaeng ito ay medyo mahusay sa pagbibihis. Nagawa niyang makamit ang 80% ng kanyang orihinal na hitsura. Hindi nakakagulat na nagustuhan siya ni Scarface. Bakit hindi ka umaalis dito? Hinihintay mo bang ihatid ka ng matandang ito? Marahas na nagmura si Scarface. Hindi maiwasang maging berde at maputi ang mukha ng lalaki. Tumingin siya sa kasama niyang babae, na nakatingin sa kanya na may pagmamakaawa, at pagkatapos ay sa mukhang mabangis na Scarface. Sa wakas, nagngangalit siya at sinabing, "Kalimutan mo na ito." Ang isang lalaki ay hindi dapat mag-alala tungkol sa walang asawa. Ibibigay ko ang babaeng ito sa hari bilang bayad sa kalsada. Pagkatapos sabihin iyon, tumalikod ang lalaki at umalis, hindi pinapansin ang desperadong pag-iyak ng kanyang kasamang babae at ang mga talakayan ng karamihan. Mabilis siyang nawala sa pasukan ng 10,000 taon na kanyan. Bulag ka talaga para sumunod sa ganitong klaseng basura. Para kang hindi taga West Island. Ilang dekada na akong hindi kumakain ng karne kaya ang swerte ko ngayon. Tawa ng tawa si Scarface. Bagamat ang karamihan sa mga kalahok sa pagsubok sa West Island ay mga babae, alam niya kung ano ang mabuti para sa kanila. Sa normal na mga pangyayari, hindi siya maglalakas loob na ipatong ang kanyang mga kamay sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ito ang punong tanggapan ng West Island. Kung ang balita tungkol dito ay lumabas, ang mga nakatataas sa West Island ay tiyak na magkakaroon ng mga paraan upang patayin siya. Iyon ay magiging isang malaking kawalan. Gayunpaman, dahil ang taong ito ay hindi isang alagad ng West Island, walang dapat ikatakot. Speaking of women, the last time he has touched a woman was decades ago. Noong panahong iyon, may isang babaeng magsasaka na hindi maka-walkout at tuluyang nahulog sa kanyang mga kamay. Sa huli, siya ay sinalanta ng kamatayan ng kanya at ng kanyang mga kampon. Sa bulalas ng karamihan, na sinabayan ng walang magawang sigaw ng babaeng si Mai, talagang hinubad ni Scarface ang kanyang mga damit sa harap ng napakaraming tao, at gustong matikman ang kanyang karne sa mismong lugar. Hayop! Si Remilyn ay natakot din sa kanyang talino. Bilang isang dalisay at inosenteng babae, hindi pa siya nakakita ng ganoong eksena. Mabilis niyang tinakpan ang kanyang mga mata at hindi nang ahas na tingnan ito muli. Hindi mapigilan ni Terence na sumimangot. Naisip niya na dahil si Harry ang unang gumawa nito, babagsak ang reputasyon ni Scarface. Dapat ay makapasa siya nang wala ang kayamanan, ngunit tila hindi iyon posible ngayon. Kung siya ay katulad nitong lalaki at babae, tiyak na hihilingin sa kanya ni Scarface si Remilyn. Kahit anong tingin niya rito, kahit na nakasuot siya ng belo, ang kagandahan ni Remilyn ay higit sa 10 beses na mas mahusay kaysa sa babaeng cultivator sa silid. Kahit sinong normal na lalaki ay hindi siya pakakawalan, lalo na si Scarface at ang kanyang grupo ng mga nagugutom at desperado na mga tao. Mukhang wala siyang choice kundi ang gumawa ng hakbang ngayon. Bahagyang umiling si Terence. Bagamat hindi mahirap pakitunguhan si Scarface sa kanyang mga mata, ayaw niyang ipakita ang kanyang lakas sa harap ng napakaraming tao.
Ngunit ngayon na ang sitwasyon ay umunlad sa puntong ito ay hindi makatutuhanang panatilihin ang isang mababang profile. Malalim pa rin ang iniisip ni Terence nang magkaroon ng kaguluhan sa kanyang harapan ang mainit na dugong Scarface ang nagsalita. Anong ginagawa mo? 4,706. May bakas ng takot sa kanyang boses, at tumingin si Terence ito ay si Harry na babalik. Hindi siya nakalayo kasama si Linden, ngunit naghintay sa bakana ng kanyan. Naunawaan kaagad ni Terence malamang naghihintay ang taong ito na gumawa ng kalokohan sa pamamagitan ng pananatili dito. Baka interesado pa rin siya kay Remilyn. Naisip ni Scarface na nagustuhan ni Harry ang babaeng practitioner na ito nang bumalik siya na may bastos na ugali. Natigilan siya ano ang gagawin niya kung hiningi ito ng bata. Labanan o hindi. Kung sila ay lumaban, ang pinakamagandang resulta ay ang magkabilang panig ay masugatan. Kahit papaano, tiyak na hindi niya maiiwasan ang totoong chi manifestation move ng kabilang partido. Marahil ay hindi niya magawang maging sanhi ng pagkakasugat ng magkabilang panig. Ang kinalabasan ay maaaring isipin. Gayunpaman, kung hindi siya lalaban, kailangan niyang umatras sa harap ng napakaraming tao. Pagkatapos, mawawala sa kanya ang lahat ng kanyang prestihiyo, at paano niya makokolekta ang toll mamaya. Habang nag-aalangan si Scarface, hindi man lang siya nilinggan ni Harry habang nilalagpasan siya. Mahina pa niyang sinabi, huwag kang kabahan, I don't like this kind of ordinary makeup. Siyempre, hindi niya guguluhin si Scarface nang umatras na ang kanyang kalaban, gusto niyang itago ang lalaki para ipahiya si Terence. Paano siya magiging handa na harapin si Scarface sa oras na ito? Siya ay isang bihirang bantay. Hindi napigilan ni Scarface ang mapangiti sa nakakainis na tono ni Harry. Nakaramdam siya ng kaunting swerte, ngunit ang babaeng practitioner na hinuberen niya sa harap ng lahat ay hindi na kasing hilig ng dati. He cursed and tossed her aside, and his men's eyes brightened. Nagtawanan sila at maingay na kinaladkad ang babaeng practitioner. Sa ilalim ng mga titig ng lahat, si Harry ay lumapit kay Terence at sinulyapan siya ng masama. Pagkatapos ay magalang niyang inimbitahan si Remilyn, Beauty, ngayon mo lang nakita ang sitwasyon. Hanggat sumama ka sa akin, ang Scarface na iyon ay hindi maglalakas loob na hawakan ang isang buhok sa iyong ulo. Ngunit kung susundin mo pa rin ang mapagpanggap na pinunong ito, talagang kalunos-lunos ang iyong wakas. Ang sino mang may kaunting karunungan ay malalaman kung ano ang pipiliin. Ano sa tingin mo, Beauty? Nilinaw ko ng husto na hindi ako makikipagtambalan sa iyo. Dapat mong talikuran ang ideyang ito. Muling tinanggihan siya ni Remilyn nang walang sinasabi. Halatang medyo naiinip ang tono niya. Hindi niya maiwasang magtaka kung may mali ba sa utak ng mayaman na ito. Ilang beses ko na ring sinabi, bakit mo pa tinatanong? Gayunpaman, sa parehong oras, sumulyap si Remilyn sa super high-tech na kagamitan sa kabilang partido at hindi maiwasang mainggit sa kanya ng palihim. Kung mayroon lang siyang ganoong set ng kagamitan, masabugan niya ng peklat ang halimaw na iyon. Ang sama talaga ng panghuhusga ng isang beauty sa mga tao. Nasabi ko na nga itong lalaking ito ay isang bongga lang na leader na mukhang mabait pero walang kwenta. Naniniwala ka pa rin sa kanya. Do you really think he has the strength? Dumilim ang mukha ni Harry habang ngini siya ng dalawa, kung ganoon, wala na akong sasabihin pa. You can stay here with this pretentious leader. Don't cross the road. Remilyn pouted at hindi alam kung ano ang sasabihin. Kung tutuusin, mabangis talaga ang lalaking may peklat. Kung siya man o si Terence, maaaring wala silang lakas na dumaan, ngunit para makuha ang Thunder Mystical Vine, kailangan nilang dumaan sa 10,000 taong kanyan. Ngayon, hindi man lang sila makapasok sa kanyan. Ano ang dapat nilang gawin? Hindi maiwasan ni Remilyn na tumingin kay Terence para humingi ng tulong, ngunit tumingin lang si Terence sa mayabang na si Harry at ngumiti, sino bang nagsabing hindi pwede? Tara, punta tayo. Tapos na ang palabas ng unggoy, at medyo kawili-wili. Kasabay nito, diretsyong naglakad si Terence, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at nakaka-relax. Wala siyang pakialam sa Harry. Hindi maiwasang magtinginan ang mga tao sa paligid nila. Anong araw ngayon?
Napakaraming Diyos na dumarating at umaalis, at dumating pa ang isa na may ganoong kalaking tono. Humalaklak si Remilyn habang sumulyap kay Harry. Mabilis niyang naabutan si Terence. Dahil sobrang kumpiyansa si Terence, nangangahulugan ito na kaya niyang pangalagaan ang Scarface na iyon. Ano ang dapat ipag-alala? Nang makita sina Terence at Remilyn na palapit ng palapit sa kanya na may mapagmataas na hitsura sa kanilang mga mukha, nagalit si Scarface. Siya ang pinakamalakas na rurok ng maagang misteryosong yugto ng Ascension dito, pagkatapos ng lahat. Hindi siya naglakas loob na pakialaman ang mukhang kakaibang si Harry noon, ngunit hindi iyon isang malaking bagay, masisira lamang nito ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, pagkatapos nito, hindi lamang may gustong samantalahin ang sitwasyon, ngunit may nangahas pang magsabi na pupunta siya pagkatapos manood ng palabas. Siya ba, isang rurok ng maagang misteryosong Ascension Realm expert, isa lang ba siyang unggoy sa kanyang paningin? O isa lang siyang unggoy na pinaglalaroan? Bata, kinukuha ko ang kagandahang ito sa tabi mo, ibigay mo siya ngayon. Humakbang si Scarface patungo kina Terence at Remilyn at tumayo sa harapan nila, puno ng pagnanasa ang mukha nito habang nagsasalita, nakalahad ang kamay para hawakan ang katawan ni Remilyn. Sa sandaling ito lang niya napagtanto na ang babaeng nakatalukbong na ito ay isang bihirang kagandahan sa mundong ito. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nagpadala na si Terence ng isang sampal na lumipad sa kanya. Natawa sa galit si Scarface, sino ba ang akala ng batang ito? Kung ito ay isang sneak attack, ayos lang, ngunit sampal sa kanya sa publiko. Ang lalaking ito ay isang tambak ng Shea*T. Walang kamalay-malay na gustong bawiin ni Scarface ang kanyang kamay na may masasamang ngiti. Ang imahe ng isang dragon at isang tigre ay kumikislap sa kanyang katawan habang ginagamit niya ang makapangyarihang Dragon Tiger na nakapatay na kamao. Malinaw na siya ang hari ng mundo, at gusto niyang kunin ang ulo ni Terence upang muling itatag ang kanyang pangangibabaw. Hindi may kakaila ang kapangyarihan ng pumatay ng Dragon Tiger, ngunit bago pa man makapag-react si Scarface, nagpadala na si Terence ng isang sampal sa kanyang mukha. Isang Dragon's Roar ang maririnig habang si Terence ay bumuo ng 5-element killing intent sa kanyang kamay. Sa malutong na tunog ng laman, ang malaking katawan ni Scarface ay biglang parang saranggola na may putol na tali. Siya ay pinalipad ng hindi mapigilan ng higit sa 100 talampakan at hindi makabangon ng mahabang panahon. Huminga ng malamig ang karamihan habang nakatingin kay Terence, puno ng pagkabigla at takot ang kanilang mga mata. Halos nasa bingit na sila ng pagsamba sa kanya. Si Harry ay sapat na malakas noon, na pumatay ng isang peak na nascent soul sa isang galaw. Ngunit kumpara sa bagong lalaki na ito, siya ay wala. 4,707. Ipinadala niya si Scarface na lumilipad gamit ang sarili niyang mga kamay, at sa isang casual na paraan. Isang sampal lang ay pinalipad na niya ito. Ano ang ibig sabihin nito? Kahit na natulala ang lahat, maiisip pa rin nila na ang lakas ng lalaking ito ay mas mataas kaysa kay Scarface. Profound sa kalagitnaan. Tuktok ng kalagitnaan ng yugto ng Profound Realm. O mas malakas pa dito. Ang pagsubok sa West Island sa pagkakataong ito ay talagang isang Dragon's Pool at isang Tiger's Den na nagtipon ng mga elite ng iba't ibang isla. Ang mga Diyos na lumitaw ay talagang mas malupit kaysa sa huli. Ngunit ito ay malinaw na isang yugto ng Profound. Paano siya nakapasok dito? Hindi naman siya pwedeng makulong dito gaya ni Scarface, diba? Maraming tao ang nakapansin kay Terence noon, at ang taong ito ay malinaw na dinala dito tulad nila. Hindi lang ang mga tao, kahit si Remilyn, na nakatayo sa likod ni Terence, ay hindi napigil ang takpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata niya. Kahit na alam na niya na si Terence ay hindi maarok at na-overestimate na niya ang kanyang lakas, siya ay tulala pa rin. Si Terence ay nasa tuktok lamang ng maagang nascent soul stage, paano siya nagpadala ng isang peak ng maagang misteryosong yugto ng Ascension na lumilipad? Ano ang mali sa mundong ito? Matapos mapalipad ng sampal, nagpumigla si Scarface ng mahabang panahon bago niya nagawang ilabas ang sarili sa lumubog na lupa. Sobrang namamaga ang gilid ng pisngi niyang nasampal, at kasing laki ng basketball.
Kanina lang, naging mabangis siya at nakakatakot, ngunit sa isang kisap mata, nahulog siya sa ganoong kaawa-awang kalagayan. Ang malaking kaibahan na ito ay talagang medyo hindi katanggap-tanggap. Tumingin si Scarface kay Terence nang may takot, at nang makita niya ang mga mata ni Terence sa kanya, mabilis niyang itinago ang kanyang ulo at nagpanggap na apo. Lubhang ayaw niya, at hindi pa siya napahiya ng ganito mula nang makapasok siya sa mahiwagang yugto ng Ascension. Hindi na niya kinaya, pero hindi siya tanga. Mapapalipad siya ni Terence sa isang sampal, at kung talagang gusto niya itong patayin, hindi ito magiging mahirap na bagay. Si Scarface ay kumikilos na parang duwag sa harap ng lahat pagkatapos ng sampal. Ang taong ito ay medyo wala sa inaasahan ni Terence, ngunit hindi ito isang masamang bagay. Si Terence ay walang anumang intensyon na patayin siya noong una, o hindi sana siya binigyan ng isang mahinang sampal. Magiging seryoso siya tungkol dito. Si Scarface ay isang kasuklam-suklam na tao, pagkatapos ng lahat ng mga krimen na ginawa niya karapat-dapat siyang mamatay kahit ilang beses siya pinatay. Ngunit hindi binalak ni Terence na gawin ang gawain ng Diyos. Ang mundo ng pagsasanay ay isang dog-eat-dog world, at hanggat hindi nakikisali si Terence, walang pakialam si Scarface sa kanyang ginawa. Ang dahilan kung bakit sinasadya niyang iligtas ang buhay ni Scarface ay dahil sa malalim na pagsasaalang-alang. Simple lang ang dahilan. Walang pinagkaiba kay Scarface kung hindi niya binabantayan ang pinto. Gayunpaman, sa iba pang mga kalahok, ang pagkakaiba ay malaki. Ito ay direktang nauugnay sa kung maaari silang pumasok sa 10,000 taon na kanyon o hindi. Kahit na ang Thunder Mystical Vine ay wala sa 10,000 taon na kanyon, ang pagpapapasok ng masyadong maraming tao ay maaaring maging masama. Ayaw ni Terence na mag-iwan ng anumang nakatagong panganib para sa kanyang sarili sa panahong tulad nito, kaya nagpasya siyang hayaang mabuhay si Scarface at hayaan siyang bantayan ang pinto, na tinatakot ang mga practitioner. Tumingin si Harry kay Terence na puno ng puot ang mukha. Hindi naging madali para sa kanya na gumamit ng laser cannon para magpakitang gilas, at ngayon ay nanakaw na naman ng lalaking ito ang kanyang spotlight. Hindi ito kinaya ni Harry na nakahiga. Muling tutuyin niya si Terence, ngunit bago pa siya makapagsalita, bigla siyang sinipa ni Linden mula sa likuran at naiinip na sinabi, "Bilasan mo at magnegosyo. Kung ayaw mong gawin ito, pagkatapos ay tanggalin mo ang iyong baluti." Mula nang magpasya sila sa plano, ang young master na ito na si Shu ay wala nang masyadong presensya. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Harry ang nangunguna, ngunit habang tumatagal, naiintindihan niya kung paano gamitin ang bagay na ito, at naghahanap ng pagkakataon na subukan ito. Kung hindi maaasahan si Harry, maaaring sirain siya ni Linden anumang oras. Sa karamihan, kaya niya itong sarili. Kahit na hindi niya mapapangasawa ang prinsesa ng West Island, hanggat maaari niyang sirain ang plano ni Terence, naabot niya ang kanyang layunin. Naging madali ang lahat. Oo, young Master Shu, mangyaring huminahon. Bumagsak ang puso ni Harry nang ibinaba niya ang kanyang ulo at inamin ang kanyang pagkakamali. Maaari siyang magpakitang gila sa harap ng ibang tao, ngunit hindi siya maglalakas loob na gawin iyon sa harap ng kanyang amo. Aabutin siya nito ng kanyang buhay. Hindi siya tanga. Pagkatapos natitigan si Terence, kinailangan ni Harry na pigilan ang ayaw sa kanyang puso. Hindi na siya nang ahas na manatili pa at maingat na sinundan si Lindan. Anong kalokohan ang ginagawa ng dalawang lalaking ito? Kinurot ni Terence ang kanyang baba habang pinapanood si Linden at Harry na umalis. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na tiyak na may kakaiba sa paglitaw dito ng dalawang ito, ngunit wala siyang maisip sa ngayon. Marahil sila ay katulad ng iba, na dumarating lamang sa 10,000 taon na kanyon upang mangolekta ng mga makalangit na kayamanan. Ano bang iniisip mo? Biglang tinapik ni Remilyn ang likod ni Terence. Matapos pigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, si Terence ay si Terence pa rin. Sa ganoong kalakas na tao bilang isang teammate, siya ay 100 beses na mas kumpiyansa sa pagkuha ng Thunder Mystical Vine. Medyo naiinip pa nga siya sa sandaling ito. Naku, wala lang, umiling si Terence at lumingon kay Scarface, nakakaangat lang ng ulo.
Nanginginig si Scarface at ibinaon ang kanyang ulo pabalik, isang ganap na kaibahan sa kanyang masamang tingin mula sa dati. Hindi mapigilan ni Terence na maging nakakatawa ang lalaking ito ay handang kumilos na parang duwag sa harap niya pagkatapos magdusa. Bilang isang peak-level early-stage Mysterious Ascension Realm Master, siya ay medyo mataktika. Hindi pinansin si Scarface, dadalhin na sana ni Terence si Remilyn sa kanya nang makita niya ang dalawang pamilyar na figure Wenhan at Eliza. Mukhang kararating lang nilang dalawa at magtatanong na sana nang makita nila sina Terence at Remilyn. Baka sa mukha nila ang saya. Come here, sumama kayong dalawa sa akin. Kumaway si Terence sa dalawa mula sa malayo. Hindi siya tinanggihan ni Wenhan at Eliza. Hindi nila alam ang sitwasyon, ngunit alam nila na hindi ito madaling madaanan mula sa kapaligiran. Sa ilalim ng naiinggit na tingin ng karamihan, mabilis na naglakad sina Wenhan at Remilyn patungo kay Terence. Mabilis na gumawa ng paraan ang lalaking may pilat ng kutsilyo at ang kanyang mga tagasunod na nakaharang sa daan, na parang nakakita ng multo. Natatakot sila na mapahamak nila si Terence. 4,708. Kung ang halimaw na ito ay mapipilitang umatake muli, mamamatay siya nang hindi man lang alam kung paano siya namatay. Hindi lang si Terence ang nagpadala ng Scarface, isang peak-level early Mysterious Ascension Realm Master, na lumilipad sa isang galaw, ngunit kahit na ang parehong nakakatakot na si Harry ay hindi nang ahas na labanan si Terence. Nakatakas lang siya sa pagitan ng kanyang buntot. Ang eksenang ito ay ganap na nawasak ang anumang mga saloobin ng paglaban. Hindi nila alam na naiinip lang pala si Lindan. Akala nila puro takot lang. Kahit na ang mga kababatang ito ay mga desperado, walang sino man ang handang maging kumpay ng kanyan, lalo na sa ganitong sitwasyon kung saan wala na talagang pag-asa. Maging ang kanilang amo, si Scarface, ay maaari lamang magpanggap na isang apo, kaya natural na kailangang magpanggap din ang mga kababaihang ito. Kung hindi, sila ay namatay sa walang kabuluhan. Matapos isama sina Wenhan at Eliza, sumulyap si Terence sa karamihan ng tao sa huling pagkakataon bago pumunta sa kanyan sa ilalim ng kanilang magalang na mga tingin. Kakaalis lang ng grupo ni Terence nang may gustong sumunod sa kanila. Tutal, malaking kawalan ang naranasan ni Scarface sa pagkakataong ito, at maaari lamang siyang magpanggap na duwag. Wala nang banta sa kanya. Gayunpaman, bago pa man makakalahati ang lalaking may peklat na mukha ay biglang naglunsad ng Dragon Tiger na pumatay sa kanya, na ikinamatay niya sa lugar. Bumalik ang buong pagkatao niya sa dati niyang mabangis at nakakakilabot na estado. Napaka-brutal at walang awa ng kanyang paraan kaya hindi napigilan ng iba na umatras sa takot. Iiwan kita ng isang pangungusap. Maaari mong ibigay ang sapat na kayamanan bago ka pumasok, o maaari mong ibigay ang kalahati ng iyong mga natamo pagkatapos mong bumalik mula sa loob. Maaari kang pumili ng isa sa dalawang paraan. Huwag mo akong sisihin kung hindi ko muna sasabihin ang mga pangit na salita, mamamatay ang mga gustong samantalahin ang sitwasyon para guluhin. Angle si Scarface na may mabangis na ekspresyon. Ayon sa kanyang orihinal na plano, itatakda niya ito ayon sa presyo sa merkado. Pagdating ng panahon, kikikil niya sila pabalik-balik ayon sa palengke. Isang beses niya silang kikikil kapag pinapasok niya at muli kapag pinalabas niya. O kung maganda ang sitwasyon, papatayin na lang niya ang mga ito at kukunin ang kanilang mga kayamanan. Ito ay isang tunay na negosyong walang kapital. Ngunit ngayong sunod-sunod na ang pagkatalo niya, lalo na ang isang sampal ni Terence, nawala ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Napakaraming tao ang nanunood sa kanya, at kung hindi siya gagawa ng desisyon ngayon, magdudulot ito ng maraming kaguluhan. Wala siyang choice kundi umatras ng isang hakbang kaya hindi na niya itinulak ang mga ito hanggang sa dulo ng kalsada. Ganito ang mga tao. Kapag wala na silang pagpipilian, maaari silang makipaglaban sa kanilang mga kaaway. Gayunpaman, kapag nabigyan sila ng pag-asa, ang kaunting pagtutol na ito ay agad na mawawala. Kahit na may isa o dalawang mainitin ang ulo paminsan-minsan, hindi bababa sa karamihan ng mga tao ay hindi magsasapanganib. Oo naman, ang mga aksyon ng Scarface ay agad na nagpakalma sa medyo hindi nakokontrol na sitwasyon.
Matapos makinig sa kanyang mga salita, ang ilang mga tao ay tumango at sumang-ayon sa lugar pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang. Ang unang pagpipilian ay syempre isang scam, ngunit ang huling pagpipilian ay hindi imposible. Ang pagkawala ng kalahati ng mga tao ay mas mabuti kaysa manatili sa disyerto. Pagkatapos ng una, sumunod ang pangalawa at pangatlo. Maraming tao ang tumanggap sa mungkahi ni Scarface. Syempre, may ilan din na nadama na hindi ito maaasahan at umalis ng ayaw. Ang 10,000 taong kanyan ay mabuti, ngunit sino ang nakakaalam kung ang Scarface ay lalaban sa kanila? Pagkatapos dumaan sa maliit na oasis, may isang malaki at marilag na kanyan sa harap nila. Isang sinaunang at malungkot na aura ang sumalubong sa kanila, dahilan para manginig sila mula sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. So ito ang 10,000 Year Grand Canyon. Parang lugar kung saan gumagala ang mga dragon at tigre. Dapat maraming natural treasures dito. Tumango si Terence habang nakatingin sa tanawin. Ang kanya na ito ay hindi ganap na sakop sa isang oasis, ngunit lahat ng uri ng mga halaman ay makikita sa lahat ng dako. Ito ay mas masigla kaysa sa disyerto sa labas, at ang espiritual na chi ay napakarami rin, na nagpapaginhawa sa pakiramdam. Oo, ngunit ito ay 100 beses na mas mapanganib kaysa sa labas. Kailangan nating mag-ingat sa bawat hakbang na ating gagawin, kung hindi tayo ay mamamatay. Paalala ni Remelin. Well, the benefits are always proportional to the risks. Kuya Chi, Miss Sia, kailangan mong mag-ingat. Huwag mo lang isipin ang sweet feelings. Tumingin si Terence sa dalawa na may pilyong ekspresyon. Matapos siyang asarin, namula ang mukha ni Wenhan at Eliza. Pagkatapos ng nakaraang bagyo, ang kanilang relasyon ay bumuti ng mabilis. Ngayon, magka-holding hands pa sila. Halata namang may magandang nangyari. Kuya Ford, ingat din kayo. Aalis muna kami. Palihim na nagkatinginan sina Wenhan at Eliza at nagpaalam kay Terence. Mabilis na uminit ang kanilang damdamin para sa isa't isa, at tanging sa mga mata lamang nila ang isa't isa. Hindi na sila makapaghintay na ipagpatuloy ang kanilang pag-iisa. Sige, pagbalik nyo, kung hinaharangan ka pa ng Scarface na yan, hintayin mo ako dito. Nakangiting sabi ni Terence. Bagamat sinabi niya iyon, hindi niya akalain na si Scarface ay isang tanga. Base sa dati niyang performance, kakainin niya ang mga buto kung kaya niya. Hindi siya susuko hanggat hindi nadudurog ang mga buto. Gayunpaman, kung hindi niya ito kakayanin, ang taong ito ay tila napaka-tactful at direktang kumilos na parang apo ng walang anumang pagtutol. Sa isang tiyak na lawak, ang Scarface na ito ay maaaring ituring na isang flexible na tao. Siyempre, para mas tumpak, tatawagan siyang bullying the weak and fearing the strong. Okay, naiintindihan ko. Kuya Wenhan, Miss Hollis, Remelin Hollis, magkikita pa tayo mamaya. Ikinulong ni Wenhan ang kanyang mga kamay sa kanilang dalawa at agad na tumalikod para umalis kasama si Eliza. Pagkaalis ng dalawa, nilingon ni Terence si Remelin at sinabing, ano ang susunod nating gagawin? Mayroon bang pinakamalapit na ruta? Siyempre meron. Bagamat ito ay isang kanyon na humahantong sa dulo, ang 10,000 taon na kanyon na ito ay daan-daang milya ang lapad. Marami ring mga lugar na dapat patayin. Kung hindi ka magtatakda ng ruta, kailangan mong gumawa ng maraming mga hindi kinakailangang hakbang, at ito ay lubhang mapanganib. Sabi ni Remelin. Sige, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Terence. Sa ganoong paraan. Itinuro ni Remelin ang kanan at biglang naging excited ang buong katawan niya. Masayang sabi niya, may malinaw na bukal doon, gusto kong maligo ng mabuti. Og. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Ito ay isang pag-aaksaya ng oras, ngunit ang mga batang babae ay may mga espesyal na pribilehiyo. Natural lang sa kanila na mag-shower after such a long time. Then let's do it over there. But time is limited, don't take too long. Alam ko. Oo. Bulalas ni Remelin sa tuwa. Pagkatapos, tumakbo siya patungo sa bukal na parang diwata. Sinundan siya ni Terence sa isang distansya na hindi masyadong malapit o masyadong malayo.
Ginamit niya ang kanyang espiritu upang bantayan ang lahat sa paligid kung sakaling magkaroon ng aksidente. 4,700. Oo nga, hindi nagtagal ay nakahanap si Remily ng malinaw na bukal sa likod ng matayog na bato sa harapan nila. Ang tubig sa bukal ay napakalinaw at dalisay, at bihirang makakita ng espiritual na enerhiya na umaapaw. Kahit na ang pag-inom nito ay makakapag-refresh ng pakiramdam, lalo pa ang pagtalon dito para maligo. Ito ay tiyak na isang bihirang kasiyahan sa mundo ng mga tao. Gustong tumalon kaagad ni Remilyn, ngunit nang lumingon siya at nakita si Terence, namula siya at nahihiyang sinabi, "Ikaw. Bawal kang sumilip. Mananatili lang ako dito, hindi ako titingin kahit bugbugin mo ako hanggang mamatay." Nagkibit balikat si Terence at tumalikod, nakatalikod sa bato, wala siyang makita kahit na gusto niya. "Hindi mo ito babasahin kahit napatayin ka na. Ganoon na ba ako kasama?" Ungol ni Remilyn sa kawalan ng kasiyahan. Path. Hindi alam ni Terence kung tatawa ba siya o iiyak anong nangyari sa babaeng ito. Gusto ba niyang makita siya o hindi? Bulong ni Remilyn sa sarili. Nang makitang hindi natinag si Terence, tumalikod siya at naglakad patungo sa bukal. Parang gamaan ang ekspresyon niya pero medyo nadismaya rin. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Gayunpaman, bago pa man siya makalakad ay biglang may nagkagulo mula sa malayo. May ilan pang magsasaka na dumating mamaya. Natuklasan din nila ang bukal dito at hindi naiwasang magtipon. Si Remilyn, na orihinal na puno ng kagalakan, ay biglang gustong umiyak ngunit walang luha. Karamihan sa mga taong ito ay mga lalaking magsasaka, at siya ay isang babae. Paano siya naligo sa napakaraming tao ng sabay-sabay? Hindi madaling humanap ng ganitong bukal, at hindi niya matiis na umalis, ngunit hindi siya makakaligo rito kung hindi siya aalis. Hindi alam ni Remilyn ang gagawin, at tumingin siya kay Terence ng malungkot. Ngumiti si Terence at binigyan siya ng nakakapanatag na tingin. Lumingon siya sa mga maiingay na tao at sinabing, "I'm taking this place." Nang marinig ito ng lahat, nagkatinginan sila at tumalikod para umalis ng walang pag-aalinlangan. Siyempre, ang tubig sa bukal ay kaaya-aya, ngunit kumpara sa buhay, ang maliit na kasiyahan na ito ay wala. Ang isang halimaw na tulad ni Terence ay maaaring magpadala ng isang peak-level early-stage Mystic Ascension Realm Master na lumilipad sa isang sampal. Ang pagpatay sa kanila ay kasing dali ng paggalaw ng isang daliri. Sino ba naman ang maglalakas loob na makipagkulitin sa ganyang halimaw? Sa isang kisap mata, ang grupong ito ng mga tao ay nawala lahat. Nakita ni Remilyn ang eksenang ito at ngumiti. Hindi niya alam kung bakit, ngunit napakasaya niyang makita si Terence na napakadama na. Bagamat pareho silang mga pagmamalaki sa umaga, ganap siyang naiiba kay Yao Jiali. Siya ay hindi nangangahulugang isang dominanteng tao, ngunit ito ay mabuti upang tamasahin ang pakiramdam ng pagiging dominante minsan, lalo na sa oras na ito. Umalis ka na at maghilamos. Sa akin dito, walang maglalakas loob na lumapit. Mahinang sabi ni Terence. Ang bato sa likod niya ay hindi nakaharang sa buong bukal, ngunit nakaharang ito sa karamihan. Nagkaroon ng depresyon sa loob nito, at maaaring magtago si Remilyn dito. Hindi niya kailangang mag-alala na makita siya. Oh! Namula si Remilyn at tumango. Agad siyang tumawid sa mababaw na tubig sa bukal at yumuko sa likod ng bato. Si Terence, sa kabilang banda, ay parang Diyos ng pinto, nakatayo roon habang naka-cross arms. Ang ibang mga practitioner na dumarating ay hindi man lang nang ahas na lumapit. Dapat silang lumayo sa ganitong uri ng walang awa na tao hanggat maaari. Hindi nila kayang i-provoke siya, o hindi sila makakaligtas. May ilang matatapang na gustong tumingin, ngunit isang tingin mula kay Terence at lahat sila ay tumigil sa paggalaw. Tumalikod sila at tumakbo na parang tumatakbo para sa kanilang buhay, hindi man lang iniisip. Ito talaga ang gusto ni Terence, wala siyang mood na mag-aksaya ng oras sa mga walang kwentang taong ito. Habang nagbabantay siya sa labas para kay Remilyn, umupo siya at nagsimulang magnilay. Kung tutuusin, ang hirap maligo ng mga babae.
Hindi niya alam kung gaano katagal, ngunit hanggat itinatago niya ang kanyang banal na sentido, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal, ngunit bigla niyang narinig si Remilyn na tinatawag ang kanyang pangalan. Ano iyon? Ikaw ba? May damit ka ba? Nauutol na sabi ni Remilyn. Damit? Anong klaseng damit? Tanong ni Terence na may problema. Ask ko lang kung may damit ka na pwede kong isuot since basa pa yung damit ko pagkatapos nilaban. Ang tono ni Remilyn ay medyo mapang-akit at hindi niya maiwasang mamula nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Bukod sa kanyang amo, na siya ring amo at ina, hindi pa siya nakakausap ng sinuman sa ganoong tono. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. He shook his head helplessly. This is the middle of nowhere, saan ako maghahanap ng damit na isusuot mo? Use your true energy to dry them. Ako. Nag-alinlangan sandali si Remilyn, at pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, ito ang 10,000 taong gulang na kanyan. Hindi ko kayang sayangin ang enerhiya ko sa ganitong bagay. Nakita ko na nakakapaglabas ka ng mga dessert ng casual, kaya gusto kong tanungin ka kung mayroon kang mga damit mula sa secular na mundo. Anong klaseng logic yan? Natigilan si Terence. Kung nakakapaglabas siya ng mga pastry, makakapaglabas din siya ng mga damit, at mga damit mula sa karaniwang mundo noon. Talagang out of the world ang logic ng babaeng ito. Imposibleng matrace ito. Ngunit pagkatapos ay naisip niya ito wala siyang anumang mga sinaunang damit para sa mga kababaihan ng Sky Class Island, ngunit mayroon siyang mga damit mula sa secular na mundo. Bago siya umalis para sa karaniwang mundo, naghanda si Chentia ng maraming bagay para sa kanya, kabilang ang ilang bagong damit para sa mga batang babae na nakilala niya sa Sky Class Island. Mayroon siyang lahat ng uri ng mga disenyo, at maaari pa siyang magbukas ng tindahan ng damit ng mga babae sa kanila. Naisip ni Terence ang tungkol sa mga figure ng mga babae at nagpasya na ang figure ng babaeng ito ay mas mainit ng kaunti kaysa kay Teresa, ngunit halos pareho sila. Saglit niyang hinanap ang Jade Space at nakakita ng isang set ng denim sportswear. Talagang may maisusuot ka, pero paano ko ibibigay sa'yo? Tanong ni Terence. Bakit hindi mo itapon? Iminungkahi ni Remilyn. Itapon mo. Hindi mo ba itatapon sa tubig? Umiling si Terence, hindi makapagsalita. Kung gayon bakit hindi tayo? Halatang nag-aalangan si Remilyn, at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, bakit hindi ka lumapit at ilagay ito sa gilid? Pupunta ako. Napakurap si Terence. Masyadong bukas ang babaeng ito, pinapasok siya para mag-shower. Parang hindi naman. Bagamat medyo mahirap siyang intindihin pagkatapos nitong ilang araw na pakikipag-ugnayan at nagkaroon ng ilang awkward at hindi maliwanag na mga engkwentro noon, naramdaman niyang mas konserbatibo ang babaeng ito sa pangkalahatan. Kahit na hindi niya pinahahalagahan ang bantay sa pagitan ng mga lalaki at babae ng higit sa kanyang buhay, tiyak na hindi siya maiiwasan. Sumisid ako sa tubig, hindi mo ako makikita. Nahihiyang sabi ni Remilyn. Sa kabutihang palad, napakahusay ng pandinig ni Terence, kung hindi ay hindi niya maririnig ang sinasabi nito. 4,710. Sige, sabi niya. Si Terence ay isang lalaki, kung tutuusin, at walang dahilan para siya ay mahiya tumalikod siya at naglakad papasok dala ang mga damit. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang buong tanawin ng bukal pagkatapos niyang umikot sa bato. Ito ay malinaw at malamig, na may isang layer ng puting ambon, na nagbibigay ng isang pakiramdam ng paraiso. Sa sandaling ito, si Remilyn ay nakabaluktot sa depresyon sa likod ng bato, ang kanyang buong katawan ay maingat na nakabaluktot sa tubig, naiwan lamang ang kanyang ulo sa ibabaw ng tubig, nakatingin kay Terence na may pulang mukha. Hindi nakasuot ng belo si Remilyn dahil nasa shower siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Terence ang kanyang mukha. Kahit sanay na siyang makakita ng magagandang babae sa paligid niya, nabigla pa rin siya sa kagandahan nito. 5 salita na lang ang natitira sa kanyang kaputian ng isip bilang si Jade, maganda at walang bahid. Hindi nakakagulat na kailangang magsuot ng belo ang batang babaeng ito.
Kung hindi, sa kanyang hitsura at sa kaakit-akit na figure, tiyak na magkakaroon ng walang katapusang problema kapag lumabas siya upang makakuha ng karanasan. Maaari siyang agawin upang maging asawa ng isang bandido anumang oras. Hindi napigilan ni Terence na malunok sa tanawin ang kagandahan ay isa lamang sa mga dahilan kung bakit siya natigilan, ngunit may higit pa rito. Bagamat ang buong katawan ni Remilyn ay nakatago sa ilalim ng tubig, ang tubig sa bukal ay napakalinaw na nakikita ng isa ang ilalim. Kung wala ang layer ng puting fog sa itaas, walang maitatago. Gayunpaman, kahit na may patong na fog, nakikita pa rin ni Terence ang ilan sa mga tanawin sa ilalim ng tubig. Kung hindi dahil sa katotohanang si Remilyn ay nagtatago sa kalaliman ng bato, si Terence ay nagkaroon ng nosebleed. Sa katunayan, tinitingnan lamang ang dalisay at magandang mukha ni Remilyn at ang puting balat sa kanyang leeg, hindi maiwasan ni Terence na mawala ng kontrol. Sa partikular, ang hindi malinaw na eksena sa ibaba ng leeg ay nagbigay sa mga tao ng walang katapusang pag-iisip. Kung ito ay sinumang tao na may mahinang pagpipigil sa sarili, malamang na siya ay direktang tumalon pababa na parang isang hayop. Anong klaseng damit ito? Si Remilyn ay medyo nahihiya noong una, lalo na nang pumasok si Terence. Halos gusto niyang itago ang sarili, ngunit nagningning ang kanyang mga mata nang makita niya ang mga damit sa mga kamay ni Terence. Ang mga babae noon pa man ay napakasensitibo sa mga bagay tulad ng mga damit. Kahit na hindi pa siya nakakita ng mga damit mula sa sekular na mundo, madali pa rin niyang matukoy ang mabuti sa masama. Malalaman mo kapag sinuot mo ito. Napangiti si Terence. Ito ay natural na reaksyon ng isang lalaki, at hindi siya maaaring kumilos ng natural sa sitwasyong ito. Inilagay niya ang mga damit sa isang bato at umalis. Nagningning ang mga mata ni Remilyn habang tinitignan ang denim sportswear. Hindi na niya hinintay si Terence na lumabas ng silid at tumalon mula sa tubig na parang batang babae. Ang magandang eksenang iyon ay naging sanhi ng pagkatisod ni Terence at ang buong katawan niya ay nanlamig sa lugar. Hanggang sa si Remilyn na mismo ang nag-react at lumiit pabalik na namumula ang mukha ay mabilis na umatras si Terence. Gulong-gulo ang isip niya na puno ng eksena kanina lang. Umiling-iling upang alisin ang nakakagambalang mga iniisip sa kanyang isipan, naghintay si Terence sa labas ng ilang sandali bago niya narinig ang tunog ni Remilyn na lumalabas sa tubig na sinundan ng kaluskos ng mga damit na isinusuot. Hindi napigilan ni Terence na hayaang tumakbo muli ang kanyang imahinasyon. Kung tutuusin, tumatak pa rin sa isip niya ang eksenang kanina lang. Pagkaraan ng ilang sandali, nang gumagala ang isip ni Terence, isang magandang figure ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Si Remilyn, ang nagbago lang. Bakit? Hindi mo ba ako nakikilala? Nang makitang nakatitig si Terence sa kanya, hindi mapigilan ni Remilyn na mamula. Hindi niya alam kung bakit, pero nakaramdam siya ng kaunting saya sa kanyang puso. Lumingon pa siya sa harap ni Terence at nagtanong, maganda ba ako dito? Ang ganda. Tumanggaw si Terence. Ang kagandahan ni Remilyn ay napakabihirang. Kahit na siya ay nakasuot ng isang sinaunang kasuotan at isang belo, na nakatikip sa kanyang buong katawan, binibigyan pa rin niya ang mga tao ng isang kaakit-akit na pakiramdam ng kagandahan. Gayunpaman, ngayong nagpalit na siya ng maong na pang-sports, mas na-outline nito ang kanyang magandang figure. Ang kanyang perpektong figure ay 120% mapang-akit, at sa bata at magandang mukha na ito, siya ay isang magandang babae ng sekular na mundo. Sa totoo lang, tinitingnan si Remilyn sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Terence na maramdaman na ito ay isang buhay na ang nakalipas. Simula nang dumating siya sa Tianjie Island, hindi pa siya nakakita ng kagandahang nakasuot ng ganito. Maging si Jenny at ang iba pa ay nagpalit na ng mga sinaunang kasuotan, ngunit hindi niya inaasahan na mararanasan ang matagal nang nawawalang pakiramdam mula sa babaeng East Continent na ito. Kailangang sabihin na ang babaeng ito ay lubos na naaayon sa sekular na mundo. Kahit man lang kung magsuot siya ng damit na ito at maglibot sa sekular na mundo, walang sino man ang makakakita sa kanyang pinagmulan. Iisipin lang nila na siya ay ipinanganak at lumaki sa sekular na mundo. Hindi nagalit si Remilyn nang makita niya ang ekspresyon ni Terence. Sa halip, nakaramdam siya ng kaunting pagmamalaki sa sarili.
Si Terence ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng paglalaway habang papunta rito, na naging dahilan upang mawalan siya ng kumpiyansa. Ngayong nabawi na niya ang kanyang kumpiyansa, tila hindi siya lubos na interesado sa lalaking ito. Hoy, gusto mo bang pumasok at maligo? Remilyn pouted at nagtanong. Nako, hindi na kailangan. Umiling si Terence at lumiwanag ang kanyang isip. Muli siyang tumingin kay Remilyn nang walang anumang pagnanasa. Ang pagligo ay parang pagkain lang sentimo hindi ito kailangan para sa mga high-level practitioner. Natural na ugali lang iyon. Kahit na kailangan nilang maglakbay sa desyerto ng ilang araw, magagamit ni Terence ang kanyang dalisay na enerhiya upang linisin ang sarili sa isang pag-iisip lamang. Ang mga babaeng tulad ni Remilyn, na nahuhumaling sa kalinisan, ang gustong maligo. Nagpout si Remilyn at tumingin kay Terence na may kakaibang tingin, na parang nanghihinayang siya. Kumurap si Terence, hindi sigurado kung ano ang iniisip ng babae. Let's get ready to leave. Wala ka bang balak na magsuot ng belo? Nagulat si Remilyn. Bigla niyang naalala na wala pala siyang suot na belo. Namula agad ang mukha niya. Nangangahulugan ba iyon na ang kanyang mukha ay malinaw na nakita ng kabilang partido? Hindi nakaimik si Terence habang pinapanood si Remilyn na nagmamadaling nagsuot ng belo. Hindi ito napagtanto ng babaeng ito. Habang nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, medyo naging kakaiba na naman ang atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Katulad ng pagkatapos ng awkward na eksena, namumula ang mukha ni Remilyn habang nakababa ang ulo niya at nawala sa kanyang pag-iisip. Walang nakakaalam sa iniisip niya, pero nanahimik lang siya. Nagtataka si Terence na walang sinabi ang lalaki, ngunit ayaw niyang makipag-usap sa kanya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.